Marami mga tao, kung sila po ay nagkakamali, kung sila ay nabibigo, o kung kaya ay humaharap sila sa maraming hirap, o kaya sila ay nalulungkot, ay ugaling manisi ng iba. Many people tend to blame others when they fail, when they encounter difficulties, or when they are unhappy. At nanguna na po dito sa escapist enterprise na ito si Adan, nung sinisi niya ang Diyos at si Eva kung bakit siya ay nakakain ng prutas. At madalis naman at mabilis sa sumunod si Noah sa sinimula ni Adan na paninisi ng iba para sa kanilang mga sariling gawa. Pag-aaral tungkol sa mga tamang ginawa at mga hindi tamang ginawa ng mga nauna sa atin, ang pamagat, Noah's Blame Game, ang paninisi ni Noah. Salamat po Diyos sa buhay na patuloy naming tinatamasa. Salamat po sa ibinibigay niyo sa aming mga pagkain, mga pangangailangan namin. Salamat po sa kalusugan, sa lakas ng katawan, sa talas ng isip. Salamat sa inyong pagmamahal na ipinadadam niyo sa maraming paraan. Salamat po sa mga tao na inyong binibigay sa amin upang buhay namin lalong maging mainam, mabuti, maginhawa at kaibig-ibig. Ipatawad niyo sa amin ang mga kasalanan namin, O Diyos. Restore us, empower us to come near you, to ask you to bless us and to receive such blessings. May you walk in our midst, O God. Nawa ang aming espiritu ay makatagpo kayo. Matunghayan namin ang dapat makita, marinig namin ang inyong ipinauunawa at kami maging masunurin sa iyong mga salita. Cleanse us, O God. Make us your channel of blessings to many. But first, allow us to receive your blessing ourselves. Bless us with your words. Protect us from lies and falsehood. Protect us from assaults of evil men and evil spirits. Protect our loved ones from all forms of evil. Lord, we ask you, take over this gathering, preside over this activity, sit on your throne of power, dispense blessings to your people, and glorify only your name. We praise you, we thank you, we honor you. In the name of Jesus our Lord, our Savior, our friend. Noah's Blame Game. Ang mga sisihan at paninisi na ngayon ay naulit sa buhay ni Noah, sinimula ni Adan. Kung atin pong sasariwain ay nung tinanong ng Panginoon, kinain nyo ba ang hindi nyo dapat kinain? Sabi nitong si Adan, kayo po itong babaeng ibinigay nyo sa akin, ako'y inalok. So Diyos pa ang may kasalanan at siya ang nagbigay ng babae at yung babae ang may kasalanan dahil siya ay inalok. Subalit, ang isang hindi po natin lubos laging naunawa, that man was created in God's image. And within the context of this image, man and woman would do something out of expectation. They would go beyond limits. They became aware of their nakedness, as we know the story, and they made attempts to cover their nakedness, and they projected their guilt on someone else. They became casualties of curses. Nung isinumpa yung ahas at nung isinumpa ang lupa, life became hard. Dahil sa paglampas ng tao sa itinakda na pwede naman niyang lampasan pala dahil nalampasan nga niya using free will, pero tinakda at hindi dapat niyang nilampasan, pero kinakaya namang lampasan kung ibig dahil nakita nating nagawa na lampasan, pero ang nangyaring bunga ay humirap ang buhay. Sumama ang tao hanggang nung lumaon ay minabuti ng Diyos na tapusin ang buhay ng napakaraming mga nilalang. God destroys life on the earth, but blesses Noah and his family. And according to the biblical story, they were the only survivors of that great catastrophic flood. Genesis 9:1-3. Matapos ang pagbaha, matapos na mapawi ang napakaraming buhay, at ngayon ibinabalik na unti-unti sa normal ang buhay. Genesis 9:1-3. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. The fear and dread of you will fall upon all the beasts of the earth and all the birds of the air, upon every creature that moves along the ground and upon all fish of the sea. They are given into your hands. Everything that lives and moves will be food for you. Just as I gave you the green plants, now I give you everything. Matapos bumaba do sa kanilang sasakyang pangtubig ang pamilyang ito, sila ay pinagpala ng Diyos at binigyan ng mga tagubilin.
Noah and his family became Adam and Eve part 2. Sinabi rin sila na, you are blessed, go, multiply, fill the earth. Kasi wala na namang laman ang planeta. Noah and his family became even more than Adam and Eve. Now they would be feared by the beasts, birds, and fishes. Hindi natin alam kung ito ay development o retrogression o progress. Umasenso ba o umatras? Sapagkat dati ay napakaganda ng samahan ng tao at mga hayop at ibang nilalang, ngayon magkakaroon na ng takot ang mga hayop sa tao. Noah and his family even became more than Adam and Eve because now they could eat not only plants but also animals. Dito sa Genesis 9 natin unang nakita yung official na pagbibigay ng Diyos ng permiso na kainin ang mga hayop. Bagamat, alam naman natin na ang inialay nitong si Abel sa Panginoong Diyos ay karne at taba pa nga ng hayop. So bakit sila nag-aalaga ng mga hayop kung hindi nila balak kainin? But here we see the first recorded official permission to eat animals also. And you know what that would cause? Kung dati mong kaibigan yung mga hayop dahil vegetarian ka lang, ngayon kakainin mo na sila, natural, matatakot na sila sa'yo. Napakalaking pagkakawalay ng tao sa ibang mga nilalang ng Diyos itong nangyaring development na ito, kung matatawag nating development. It was a big division. Bakit kaya pinayagan ng Diyos na kainin na ng mga tao ang mga hayop? Ang una niyang bilin, pwede niyong kainin lahat ng prutas, no? At ang mga hayop, kainin niyo lahat ng dahon. Ngayon, masasama na yung meat sa kanilang diet. Was God coming to terms with man's nature and appetite? Was God making peace with man's nature, accommodating the other side of humanness, pioneered in by Adam and Eve? At ngayon ay naipasa na sa kanilang mga saling lahi. Was God rewriting the rules of engagement with humans? Na yung sinabing made in God's image had all the potentials of anything and everything. At nakakaya ng tao na gamitin yon upang lumampas maging sa mga itinakda ng Diyos na hindi dapat lampasan. Remember that Genesis 9:6 says, in the image of God has God made man. God had been pleased, remember, with meat sacrifice. Nag-alay si Abel ng karne, nag-alay itong kanyang kapatid na si Cain ng gulay, at ang kanyang tinanggap at naging kaibig-ibig sa kanya ay yung karne. At alam din natin na si Noah ay nag-alay ng karne matapos ang baha, at naibigan din ng Diyos ang kanyang naamoy at natuwa siya sa ibinigay ni Noah. Yung kayang pagkakaibig ng Diyos na ito sa karne ay naging dahilan ng kanyang pagpayag na kumain din nun ang tao, because man was created in God's image. Mga tanong na hindi kayang sagutin with finality, pero mga tanong na magandang pag-aralan as we engage our relationship with God, as we engage our human identity, and as we engage the divine identity vested in man through creation. Nakipagkasundo na kaya ang Diyos sa katotohanan na ang tao, dahil binigyan ng laya na mamili, ay maaari talagang pumili lagi ng hindi gusto ng Diyos para sa kanila? Sapagkat ang Diyos ngayon ay nagbigay ng isang bagong katuruan, at siya ay nangako na hindi na niya gugunawin muli ang mundo sa pamamagitan ng baha na naganap. In other words, kung ang naging dahilan ng pagpawi ng lahat ng buhay ay sapagkat nasaktan at na-offend ang Diyos sa kasalanan ng tao, bakit niya ipinangakong hindi na yun gagawin muli? Sapagkat gagawa siya ng ibang paraan upang pakitunguhan ang pagkakasala ng tao na ngayon ay hindi na maiiwasan, sapagkat naisalin na sa lahat ng mga kaapu-apuhan ni Adan. Genesis 9:11, matapos ang napakalaking baha na ito, I establish my covenant with you. Never again will all life be cut off by the waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. God vows and establishes a covenant with Noah, never again. Hindi na daw niya gagawing muli. Could it be that God gives a hint of His unhappiness, even His displeasure and sadness over the horrors of the flood? Like His unhappiness and pains for having made man? Alam nating nilikha ng Diyos ang tao at sabi niya, it is good. Pero sa Genesis 6:6,
The Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. At ngayon na nakita ng Diyos ang naging bunga ng napakalaking dilubyo na ito ng kamatayan ng napakaraming tao, hayop at halaman, nangako siya kay Noah, di na uulitin yan. Isa kaya itong pahiwatig na muli, hindi na naman nasyahan ng Diyos sa naging bunga ng nangyaring ito. Sapagkat kung kasiyasya, Diyos sabi niya, o sige, every 300 years may baha tayo. Pero ipinangako niyang di na muli. And then God sends off Noah with blessings, with license to kill and eat, and with a covenant. Ano yung covenant? Hindi na natin uulitin ang ganitong uri ng pagsalanta sa mundo. Bakit kaya? Stretch your imagination, brothers and sisters. Kung kayo si Noah at ang kanyang pamilya, tuwing makakakita kayo ng tubig, di ba kayo matotraumatize? Sa dami ng nakita nilang namatay dahil sa tubig, dahil sa baha. At ngayon kung uulan muli, hindi ba matatakot kayo? Naranasan nyo na bang magising na lumilindol? Hindi ba natotraumatize kayo niyan? Konting ugalang, akala nyo lumilindol na? Naranasan nyo na ba na kayo'y nasunugan o sa kapitbahay nyo may sunog? Konting amoy lamang ng apoy o ay natotraumatize kayo at dinenervyos? So ano kaya ang pwede maging effect kila Noah ng tubig? Samantalang nakita nila yung tubig na bumubuhay ay tubig na maaari rin palang pumatay. It would be safe to assume that Noah and his family were shocked and scared. And they would be scared all their lives, and they would fear what God could and what God would do when angry. So God gave them an assurance of goodwill. Huwag na kayong nervyusin, hindi na mauulit ang ganyang uri ng pagsalanta. Sariwa pa sa kanilang alaala na matapos likhain ng Diyos si Adan at si Eva ay pinalayas sa paraiso. Nasumpa ang lupa, nasumpa ang ahas na nilikha ng Diyos. At ngayon napakasariwa sa kanilang alaala na ang lahat ng sangkatauhan ay nalunod sa baha. Paano mo lilimutin ang ganong bagay? This experience, deeply etched in man's collective memory, could be the root of man's fear of the deep, fear of the ocean. Bakit ang tao takot sa dagat? Dito tayo lumangoy, hindi masyadong malalim, no? Huwag ka dyan, malalim dyan. Meron tayong takot sa tubig. Sapagkat naaalala ng ating kaluluwa, bagamat hindi laging naaalala ng ating isip, yung nangyari na napakalaking dilubyo dahil sa tubig. Because the same water of life that comes from God could be water of death. So the irony of creation, meaning life could suddenly become death, could be provoked to rear its scary head by the other side of man's character. And what is the other side of man's character? The sinful character. Yung kabaligtaran ng buhay, kamatayan, ay maaaring bigla mong magalit at lumabas at sumulpot sa buhay mo pag pinasulpot mo rin yung kabaligtaran mo. Yung kabaligtaran, yung hindi tama, yung hindi maganda, yung labis, yung sobra, yung makasalanan. Man's tendency to go beyond limits can invite disaster and danger. Isang napakalaking warning. Napakaganda pong pag-aralan itong mga nangyari sa Biblia, lalong-lalo sa mga isip ng Bible characters, from a psychological and a psychiatric point of view. Ano kaya ang naging epekto sa kanila? Anong mga naging fears and phobia nila dahil dito? Genesis 9, 12, and 15. And God said, "This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become flood to destroy all life." So God reassures Noah that he, meaning God, would never forget his promise never to do it again. From a scientific point of view, rainbows can be observed whenever there are water drops in the air. And with sunlight shining from behind a person at a low angle, you will see a rainbow. There is no rainbow. It is a projection. It is a separation of colors of the prism of water droplets. But when there are droplets in the atmosphere, and you are facing it, and the sun is behind you, and the sun is low, you will see a rainbow. Kaya nakikita lang yan early morning or afternoons. Hindi pwede sa tanghaling tapat. Was it a mode of assurance for man more than a reminder for God? Na pagka nakakakita ka na ng rainbow dahil may tubig sa atmosphere, maalala mo, ay, huwag ka matakot, hindi mauulit
Ito yung covenant na ibinigay ng Diyos. Meanwhile, on with the story, really to the heart of our story, Genesis 9:18 to 19. The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham was the father of Canaan. Naka-emphasize yun. These were the three sons of Noah, and from them came the people who scattered over the earth. According to biblical claims, all people who scattered around the earth came from these three men. And remember the emphasis on Ham and Canaan. Genesis 9:20 to 21, which is really the heart of the matter. Now, Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. So matapos nag-normalize ang lahat ng bagay, ay nagbungkal ng lupa itong sila Noah, nagtanim ng ubas, at ginawang alak. Minsan, sobrang nalasing ang Noah, at siya'y natulog sa kanyang tent ng hubot-hubad. Noah was a man of the soil. He got drunk, and he lay naked in his tent. Ba't kaya siya nagkalasing-lasing? Bakit siya naglasing? Bakit siya nahilig sa paglalasing? According to psychologists, there is such a thing as a survivor's guilt. Pag daw kayo pamilya at kayo ay sumakay sa barko at lumubog ang barko at nag-survive ka at yung iba namatay, kahit hindi ka pumatay sa kanila, meron kang guilt for having survived. At kahit yung buong pamilya nyo naligtas, pero marami kayong mga kakilala na nalunod, meron ka pa rin guilt. Yan din daw ang nararamdaman ng mga nakaligtas sa apoy, nakaligtas sa mga digmaan. Basta nag-survive ka at yung iba hindi nag-survive, there is such a thing as a survivor's guilt. And usually, this guilt is drowned in alcohol or drugs. Kaya marami pong mga Vietnam War veterans naging mga drug addicts, naging mga alcoholics, sapagkat sila nag-survive at marami silang mga kasamahan na hindi na nakauwi pa dahil doon na natapos ang buhay sa Vietnam. Yan kaya ang dumapo kay Noah. Bakit ka nga naman hindi magigilty? Nung sinabi ng Diyos sa kanya, nagugunawin ng buong mundo, hindi naman siya nakiusap para man lang sa kanyang mga kapitbahay o sa isang barangay. Hindi katulad ni Abraham, nung malaman niya na tutupukin ang Sodom, nakipagtawaran sa Diyos. Huwag naman po kayong magalit kasi alam niya baka siya mapagalitan. Pero nakipagtawaran. Pero kung babalikan niyo ang kasaysayan, walang ganun ginawa si Noah. Ginawa niya ang kanyang sasakyang dagat, sumakay silang pamilya at nalunod ang lahat. At nung natapos yon, siya ay nag-alay, nagpasalamat na naligtas sila. Hindi natin alam ang tunay na dahilan kung ba't siya nalasing. Ito'y isang posibilidad. Pero ang mahalaga, siya na finavor ng Diyos, sabi, I found Noah to be righteous. Noah was walking with God, therefore he would be saved from the flood. Heto't katatapos pa lang ng baha, lasenggo na. Was it indulgence? Was it abuse? Or all of the above? What I'm trying to say, brothers and sisters, is that no matter how great our biblical ancestors were, they had flaws. There were cracks in their characters. Dahil sila yung mga anak ni Adan at Eva. Kahit pa sabihing favored by God, napili na huwag malunod, tingnan nyo nangyari. At bakit naman natin binibigyan ng diin ng ganyang katotohanan? Para magkaroon naman tayo ng puwang sa ating puso na unawain ng ating kapwa kung sila ay nagiging kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Noah nga napili pa nga ng Diyos na huwag malunod, natawag pa nga a man who walks after God. Pero tingnan nyo ang nangyari. Kuminsan, sobrang taas ang standard ang ine-expect natin sa iba. Kaya lagi tayong nabibigo. At kaya naman lagi sila kuminsang nahihirapan sa taas ng mga inaasahan natin. Dapat lang taasan ang standard, pero taasan natin ang standard para sa ating sarili at maging mabait tayo at sikapin natin maging maunawain sa ating kapwa. Hindi yung baligtad na ang sarili lang natin ating inuunawa at yung iba kinokondena. On with the story, Genesis 9:22 to 23. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders. Then they walked in backward and covered their father's nakedness. Their faces were turned the other way so that they would not see their father's nakedness. Apparently, it is the custom of this family to go in and out of the tent. So pagpasok nitong si Canaan, isa sa mga anak, ay nakita niya ang kanyang tatay na nakahandusay sa kalanguan na hubot-hubad.
Isang bagay na nakikita natin dito, hindi man sinabi pero obvious na hindi sila sanay sa ganung mga eksena. So sinabi nitong si Canaan sa kanyang dalawang kapatid. Ang tatay natin ay hubot-hubad doon, nakahandusay sa sahig, laseng. Ang ginawa naman ng dalawang napagsabihan, nagdala sila ng malaking kumot, ipinatong nila sa kanilang balikat, magkalayo sila, ang kumot ay nasa kilang gitna, naglakad sila ng paatras, ang tatay nila ay nasa pagitan, at nakalingon sila sa malayo para hindi nila makita ang pagkakahubad ng kanilang ama, at tinakpan nila ang katawan nito na nakabilad. So Ham saw his father's nakedness and told his two brothers about it. The two, Shem and Japheth, ceremoniously covered their father's nakedness. Genesis 9:24 to 27. When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves will he be to his brothers." He also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem, may Canaan be the slave of Shem. May God extend the territory of Japheth, may Japheth live in the tents of Shem, and may Canaan be his slave." Shockingly, when Noah arose from his besotted sleep, from his drunken stupor, from being seen naked, he blamed someone else for his nakedness. Kasalanan ba nung anak niya na siya'y laseng? Kasalanan ba nung anak niya na nakahandusay doon sa hubot-hubad? Pero paggising niya at nalaman niya ang ganong bagay, agad-agad, hindi niya inangkin ang pananagutan at ito ay tinambak niya sa iba. Noah blamed someone else for his nakedness. He blamed Canaan dahil nadiskubre ng kanyang ama na si Ham yung kanyang pagkakahubad. In other words, ang anak niya ang nakakita, pero ang isinumpa niya yung apo. At ang sabi niya, ang lahat ng kaapu-apuhan na ito, magiging alipin ng dalawang mga anak ko at ng kanilang mga kaapu-apuhan. Noah cursed Canaan and his descendants to slavery. And by biblical statistics, brothers and sisters, this is 1/3 of humanity that was cursed because he had 3 sons. And the other one was cursed, generation to generation, magiging alipin daw noong dalawang natirang pamilya. And interestingly, he blessed God and Japheth and Shem for their etiquette. Kung meron man tayong immediate lesson na pwedeng matutunan dito mga kapatid, pag nakakita kayo na isang taong hubad-hubad, huwag nyo nila ipamalita sa iba. Kahit hindi kayo ang may kasalanan kung ba't sila hubad-hubad. At siguro hindi mahirap bigyan ng extension yan dahil ngayon ay maraming uri ng pagkakahubad. Hindi lang yung wala kang damit. Pag nakita mo ang isang tao in a very embarrassing situation, nakita mo siya sa kanyang weakness, pag nalaman mong hubad-hubad pala siya, huwag mo nalang ipamalita sa iba, nasumpa tuloy siya sa kadaldalan. Hindi bali na hindi naman siya ang dahilan kung bakit hubad yung tatay niya. Pero naging nanagot na rin siya dahil sa kanyang katabilan. Ipinamalita pa niya, dapat tinakpan na lang niya mag-isa. Kung may nalaman kayo na hindi ka nais-nais, hindi magandang bagay, ipanalangin, takpan nyo na lang mag-isa nang hindi lumala at hindi ikakalat pa. Dahil baka lumipat sa inyo yung sumpa. Kasi nakita nyo yung isinumpa yung daldal. Wala namang mabuting na idulot ang kanya kadaldalan. Hindi dapat tinakpan na lang niya at nang natapos ang kwento. Pero siya tuloy ang tumanggap ng sumpa. At hindi lang siya, maging ang kanyang anak at mga kaapu-apuhan. Huwag maging broadcaster ng pagkakahubad ng iba. Asikasuhin mo na hindi ka hubad, yun ang asikasuhin mo. Huwag maging taga-buko ng kapwa. Meron po mga tao mahilig manghiya. Oras na may nalaman sila na pwede nila ikaw pilipitin at ipahiya, lagot ka. At nakita natin sa kwento sa Biblia na ito na hindi naman napagpala yung ganong uri ng behavior. Bagamat, hindi mo naman dapat siyempre konsintihin ang pagkakahubot, pagkakalasing ng kapwa, pero hindi mo na rin dapat ipamalita pa. Gumawa ka na lang ng magagawa mo tulad ng ginawa ng dalawa, tinakpan nila. At hindi na nila tiningnan o tinitigan ang pagkakahubad na ito, iniwas nila ang kanilang paningin at sila ay dahan-dahang nagtakip ni hindi nila ginising yung natutulog. Nung nagising tuloy, sila'y binless at sinong sinumpa yung nagdaldal. Isang dapat nating pansinin dito is man's fear of nakedness. Nilikha naman si Adan at si Eva na walang damit, walang issue. Pero nung sila ay kumain ng ipinagbabawal, nabukas ang kanilang isip sa mali siya ng kanilang pagkakahubad. At anong kanilang unang ginawa? Sinikap nilang takpan ito. May parallelism po si Adan at si Noah. Si Adan ate the fruit
which was an abuse because he was already able to eat everything else except that, kinain pa rin yun. Now, of course, ito na namang si Noah was abusive. May mga pagkain din naman, dinagdagan pa nga ng karne, lumabis, nalaseng. Hindi naman siya pinagbawalang uminom ng katas ng ubas, kaya lang lumabis, nalaseng. Ang naging bunga ng pagkain ni Adan ng pagkain ito na pinagbabawal ay siya ay nabukas ang isip sa mali siya at natingnan niya na sila ay hubad at ikinahiya niya yon. Ganon din ang nangyari kay Noah. Sa kanyang pag-abuso siya ay nahubaran. Nakita niyo ba yung poetic parallelism niyan? And Adam and Eve became worried about their nakedness, about being seen naked. Kaya naglagay sila ng mga takip-takip ng mga dahon-dahon sa kanilang katawan at nung tumating ang Diyos, sila ay nagtago, ayaw nilang makita. Ganon din ang nangyari kay Noah. Ayaw niyang makita siya to the point na isinumpa niya yung nakakita na siya ay hubad. At tulad ng pagtatakip ni Adan at ni Eva, tinakpan naman siya ng dalawang anak niya. Very, very parallel. And they not only had to be covered, but ito talaga yung masakit na parallelism. Sinisi ni Adan ang Diyos at si Eva. Sinisi ni Noah yung anak niyang nakakita sa kanya. At bagamat si Adan ang tunay na gumawa ng kasalanan at sinisi niya si Eva at sinisi ni Eva yung ahas, hindi naman isinumpa ng Diyos si Adan at si Eva, ang isinumpa yung ahas at yung lupa. So ang nakakita naman sa pagkakahubad niya yung kanyang anak, pero hindi yung anak niya ang kanya isinumpa, kundi yung apo, tumalon. Ganun na ganun yung pattern. Tumalon yung sumpa, lumipat sa iba. Adam's story talaga, Part 2. Ano pang dapat nating isipin sa masalimuot na kwento? Alam niyo po kasi kung minsan ang tendency ng pagkukwento nito mga Genesis stories, very simplistic, parang cartoon, Hollywood, everything is nice and beautiful. Hindi yun ang katotohanan. Pag atin talagang sinuri ang mga detalye ng kwento, ito masalimuot, very complex. Wala kang pwedeng sabihin agad na very bad ito, very good yun, because everybody had a complex character and they were reacting to very complex situations in their lives. Bakit ba minura ng Diyos ang mundo? Dahil sa kasalanan, na-offend siya. Pero hindi naman nabura ng flood ang tendency ng tao na lumampas sa itinakda at magkasala. Dahil si Noah pa lang, first generation pa lang, tulad ni Adan, first generation from creation, nagkasala. Si Noah, first generation from recreation and replenishment of the planet. Ayun, nagbiglasenggo na. Naulit. Noah, who was favored, now also played favorites. Binunto na niya ang isang anak at pinagpala ang dalawa. Anong malungkot dito? From his drunkenness, Noah curses his own son. Noah curses 1/3 of all his descendants. And ito pa yung sadder. Sad yun, ito yung sadder. For centuries, even Christians would horribly practice and justify slavery of black people. You know why? Because the black peoples of Africa are believed to be the descendants of Ham and Canaan. Kaya kung kayo nag-aaral ng kasaysayan, makakakita kayo ng mga Kristiyano, halimbawa sa West, maging sa Amerika, nagsisimba, napaka-istrikto ng mga doktrina, pero may mga alipin sila, mga slaves and Negroes. And those people were being sold like cattle, no? Sapagkat ang naging justification nila, dapat lang sila maging slave kasi mga descendants sila ni Ham, isinumpa naman ni Noah ang mga descendants niya. But there is one thing here that must be studied, that the Bible, that God was silent if He approved or disapproved Noah's behavior. It was just reported as having done by Noah, that nowhere did God say that was the good thing to do, to curse your descendants. And we must note the danger when Bible readers interpret all the actions of the so-called biblical heroes as authoritative, as prescriptive and directive, as normative. Biblical examples are authoritative only when they are followed by a command. Hindi ko mo ginawa ni Adan, ginawa ni Noah, ginawa ni Moses, ginawa ni Joseph, ginawa ni Solomon, ginawa ni Paul, ginawa ni Peter, ni Numan, ay dapat nang tularan ng lahat. Sapagkat sila yung mga tao na may mga ginagawa ring hindi tama. Napakalinaw sa Biblia, sabi nga ni Paul, lahat ng gusto kong gawing mabuti, kabaligtaran ang nagagawa ko. Kung may makasalanan dyan, ako na ang pinakamalala, sabi niya. Nakita natin ang mga pagkukulang at mga kahinaan ni Pedro. Nakita natin ang mga pagkukulang ni Abraham, ni Solomon, ni David. So hindi ko mo ginawa ng mga biblical character na yan ay modelo na at huwaran para sa ating lahat na kopyahin.
At naging excuse ng iba ang pagsusumpa ng anak. Kaya ngayon din yung mga ibang magulang, isusumpa ang anak, gumapang kang parang ahas. Mabuti pa nga si Noah, sabi lang, slave lang. Ginawa mo pang ahas. Yung sumpa nung first Adam and Eve nalipat. Dahil yung serpent, sabi, gagapang ka parang ahas. Pinagsama ang sumpa ni Noah at saka doon sa ahas. Mas malupit pa yung mga ibang magulang ngayon. Napaka gandang pag-aralan ng mga karakter na ito, pero dapat mag-mature tayo to a level na hindi na sobrang cardboard character sila, na two-dimensional characters, length and width lang. Meron silang depth, and you must study these characters as three-dimensional characters. So humanity embarks into its second phase of existence on earth through Noah. Truth to tell, humanity part 2 embarked through Noah, a drunkard, who exceeds his limits, who curses his own descendants, who doesn't own up to his personal responsibility, and who projects his guilt on others, and who blames others for his own shortcomings. Si Noah yon. Anong malungkot? Maraming Noah ngayon, mga kapatid. Mga tatay na kung ano man yung guilt, kung ano man yung loneliness, kung ano man yung kabiguan, dinadaan sa alak, at pagkatapos ang mga anak ang binubuntunan ng lahat ng kasamaan. Mga tatay na mga bigo, hindi nakapagtrabaho, hindi nagtagumpay, lulunurin sa alak ang kanilang mga kabiguan, at oras na nalango, ang pamilya ang gugulpihin, ang mga anak ang re-rapen, ang mga anak ang bubugbugin, at sasaktan ng mga kalooban. Marami pang mga Noah ngayon. Maglalasing-lasing pagkatapos ang mga anak ang mamalasin. Kaya natatakot ang maraming mga anak pag may naglalasing. Hindi nila alam kung anong mga kawalanghiyaan ang gagawin ng mga tatay nila oras na mga nalasing. Mga kapatid na babaeng ninenervyos pagka ang mga kuya ay nag-uumpisa ng maglasing dahil kung ano-ano na namang mga kahayupan ang gagawin oras na nalasing. Nakita nyo si Noah, pinagpala na nga ng Diyos, nagkaganon pa. Ang layo-layo na natin doon, kaya dapat iwaksi ang alak sa buhay ng tao. Dapat inaalis yan sapagkat napakaraming mga pamilyang nawawasak, napakaraming mga bata na to-traumatize, nasisira ang kanilang innocence dahil oras na umepekto na ang alak sa dugo ng tatay, nagiging mga demonyo. Marami naman, kaya bait-bait ko hindi lasing, nagsusulsipa, nagbuburda, nagpa-flower arrangement. Pero oras na nalasing, lahat na ng impacto sa mundo naninirahan sa kanilang dibdib. Kaya kung meron dito mga kapatid, kung kayo itong mga naglalasing, patigil-tigilan nyo na yan. Hindi na dapat uso sa buhay natin yan. Sapagkat ang paglalasing ng tao, nadadamay lahat ang kanyang nasa paligid. Mga taong mga kagalang-galang at pag nalasing pasuray-suray, pupulutin mo sa imbornal, sa kanal, gumagapang sa mga maruruming mga lansangan, uuwing wasak-wasak ang damit, na wala ang kita, na wala ang cellphone dahil sa paglalasing. Ang pobreng asawa naglilinis ng suka. Kawawa ang mga pamilya ng lasenggo. Yan ay dapat alisin ng tao sa kanyang buhay, hindi nakabubuti. At itong si Noah, mga kapatid, ang ninuno daw nating lahat. Anong ibig sabihin nun? Nananalaytay sa ating mga ugat ang dugong ito. Ibig sabihin lang, kung nakita mo sa iyong kapwa, lawakan mong pangunawa mo, apo siya ni Noah. Pero kung nakikita mo sa iyong sarili, sa mong hindi dapat ganito. Ano po ang aking idinidiin dito, mga kapatid? Maging stricto tayo sa ating sarili. That is the safer thing to do. At maging mas maunawain sa kapwa. Dahil yun lang ang paraan. Kita nyo kung paano inunawa ng Diyos ang tao? Dahil matapos niyang lipulin, sinabi na rin niyang hindi ko na ulitin. Sige na, pagtsatsagaan ko na kayo, hindi ko na kayo lulunurin. At anong ginawa ng Diyos? At anong ginawa ng tao? Elaborate rituals on offering, repentance, on asking God for forgiveness was developed. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang magiging trato niya sa tao pag nagkakamali ay patatawarin. Kaya lalo ang atin pong pananalig, ang Christianity, ang pinakasentro nito is offering. Jesus was offered for the forgiveness of sins. Ano na ang attitude ng Diyos sa pagkakasala ng tao? Forgiveness. Ano ang attitude ng tao sa kanyang pagkakasala? Repentance. Sapagkat kinilala na ng langit na ang tao talaga ay kulang. Noon pa man, unang-una pa lang, Adan na kulang. Noah pa lang, kulang. Kaya kalupitan na paghanapan natin ng ating kapwa ng perfection. Anong natira para sa atin? To forgive. Lalo't mahal nyo sa buhay, forgive.
At para sa ating sariling nagkakamali, seek repentance, seek renewal, seek God's power to be better and to grow from glory to glory, but never at once forget, and never forget even a moment na anak ka ni Noah, anak ka ni Adan, kahit tayo rin ay anak ng Diyos. May potential tayo maging maka-Diyos talaga, pero may potential din tayo na umiral yung isang likas sa tao. Habang hindi natin to tinatanggap, hindi natin matatanggap ang ating mga sarili. Hindi rin natin matatanggap ang ating mga kapwa. At ang mangyayari sa buong buhay natin, lagi lang tayong mag-expect, mabibigo, masasaktan, magagalit, paulit-ulit, walang katapusan. God remembers that we are the children of Adam. God remembers that we are the children of Noah. Although God also remembers that we are His children. Pero tatandaan natin na ang katangian ng Diyos at katangian ng lupa ay nagsama sa tao. Paano mo matatanggap ang mahal mo sa buhay? Ang asawa mo, ang anak mo, yung nagkakamali na lang, wala ka nang gagawin kundi isumpa, makipagkahiwalay ka. Kahit ka pa makipaghiwalay ng makipaghiwalay. Kita niyo ang ginawa ng Diyos, nakipaghiwalay sa tao, pinatay lahat, isa na lang natira. Ito pa lang, ilang saglit pa lang lumilipas, lasing na. So makikipaghiwalay siya uli doon? Kaya sinabi na nga ng Diyos, hindi ko na kayo papatulan. Hindi ko na kayo lulunurin pa. Patatawarin ko na lang nga kayo, o mag-offering kayo, mag-repent kayo para malaman nyo naman na mali ang ginagawa nyo at matanim sa isip nyo kung ano yung mali, anong tama. Pero pag-ibig ang paiiralin ko, pagpapatawad sa pamamagitan natin Panginoong Hesus. Sapagkat sa karunungan ng Diyos ay natanto niya rin na hindi mahahanapan ng tao ng perfection. Uulit-ulitin ko mga kapatid, hindi ito dapat natin ginagawang standard sa sarili para konsintihin ang sarili natin. Dapat lagi tayong nagsisikap sapagkat yan din ang hinahanap ng Diyos. Pero yung pangunawa na yon, ilaan natin sa ating kapwa. Mas tatahimik ang buhay nyo. Mas papanatag kayo at mas mamamahal nyo ang mga mahal nyo sa buhay. Hindi lagi kayo naghahanap ng wala. God came to terms with this unpleasant reality, man's tendency to sin, and vowed never again to meet such human frailty with violence, with genocide, with a universal flood, and widespread destruction. God put such violence out of the equation. Ano pong matututunan natin dito? A violent means in correcting evil will never work. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko na ulitin. Wala rin namang effect. Kahit may iligtas kang isa, dala-dala rin niya yung kasalanan, uulitin na naman. So God, in His infinite wisdom and mercy, devised a rescue plan. Forgiveness, salvation through grace. Not by works. Because by works, nobody can be saved. By grace, through faith in His Son, the Lord Jesus Christ, our Savior. Na perfect yung mission ng salvation. Hindi hinanapan ng perfection ng tao, pero ginagawang perfect pag nananalig ka kay Jesus. Kahit may kulang ka sa buhay, napupuno yun pagka ipinunu mo sa iyo at ipinanghugas mo sa iyo ang dugo ni Jesus. Kaya napakahalaga ng role po ng ating Panginoong Jesus sa salvation. The perfection expected by God is still expected, but this time vicariously achieved for us by the perfect sacrifice of the perfect Son of God. Sa pamamagitan ni Jesus tayo napalilinis, nagiging malinis. Sa pamamagitan niya natatakpan ang ating mga karumihan at nahuhugasan, ang ating mga kakulangan ay napupunan, at tayo nagiging perfect sa mata ng langit, hindi dahil sa ating ginawa, kundi sa ginawa ni Jesus para sa atin at sa pananalig natin sa Kanya. This is a central message of Christianity. Dapat malinaw sa ating lahat yan. Huwag nating paghanapan ng perfection ng iba kasi kung pwede, hindi na sana namatay si Jesus para sa atin. Hindi na kailangang hugasan niya tayo, maghugas na lang tayo ng mga sarili natin. Napakahalaga para matahimik at mapanatag tayo na mamahal ang hindi ka mahal-mahal, matanggap ang ating hindi matanggap-tanggap. Dahil kung makikipaghiwalay ka sa lahat ng hindi ka ibig-ibig, hindi ka natitigil ng pakikipaghiwalay, magsisimula ka uli ng relasyon sa iba, makikita mo na naman hindi siya perfect, hihiwalay ka na naman, paulit-ulit na lang yan, di na matatapos. Noah's blame game is our game too. How can we be like Noah? How do we play the blame game? Many people like Noah abuse the elements. They abuse not only alcohol, they abuse drugs, they abuse anything. They abuse food, they abuse whatever comes their way. And they abuse others. And in the process, they destroy themselves and other people. We project our responsibility and guilt on others. Lahat na lang ng natalo dahil nadaya. Lahat na lang ng hindi pumasa kasi minalas. Lahat na lamang ng hindi nagtagumpay kasi.
Yan po ang sakit na naman natin kay Adan at kay Noah, sisihin ng iba. Bigo ako sa buhay kasi nung araw, hindi ako pinag-aral ng mga magulang ko. Marami namang hindi pinag-aral pero nagtagumpay din. Wala nang alam sisihin kundi yung magulang dati, wala nang alam sisihin kundi yung nakaraan, wala nang alam sisihin kundi kasi mahirap lang kami, kasi ganito, kasi ganun. Maaaring may katotohanan yung mga bahagi ng paninisi natin sa iba, pero hanggat hindi natin tinitingnan natin sarili at hindi natin inaako ang mga sarili natin mga pananagutan, hindi talaga malulutas ang ating mga suliranin. Bakit pagka nagagalit ka sa mundo is pusang nananahimik ang sisipain mo? O kaya ay basurahan o lata? Anong kinalaman nun? Projection. Maraming mga kabiguan ina-assign natin sa ating kapwa. Pero pag hinarap natin yon, inako natin ang mga talagang tunay natin mga pananagutan, inihingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan, at sa tulong ng Diyos ginawa natin kung ano ang dapat at mabuti. Hindi na magpapaulit-ulit ang mga problema natin at uusad ang buhay natin sa pag-asenso. Who or what do you blame instead of yourself? May hindi mapopromote, ang sisisihin yung manager, ang sisisihin yung kapwa-empleyadong na-promote, hindi tingnan ang sariling pananagutan. May hindi nabibigyan ng increase, ang sisisihin, unfair ang mundo, unfair ang administration, hindi tingnan ang kanyang mga absences, ang kanyang mga lates, ang kanyang mga kapabayaan. Merong mga iiwan ng asawa, ang sisisihin lang, kasi yung kumari ko masyadong alembong, inagaw ang asawa ko, hindi niya tiningnan ang kanyang sariling pananagutan. Baka siya nagger, baka siya tamad, baka siya hindi kaakit-akit o kaibig-ibig. Pagamat may kasalanan din yung nangagaw, may kasalanan din yung naagaw. Pero sila lang bang bukod tangi may kasalanan sa mundo? Wala ka bang pananagutan dyan? Ni konti. Sisisihin natin yung mga eskwelahan, ba't ganito yung mga anak natin? Sisisihin mo yung teacher. Samantalang tayo mga magulang na may pananagutan din sa kanyang mga bagay. Sisisihin mo, mataas kasi ang sugar ko, kaya nasigawan kita. Di ba? Sisisihin mo, mataas ang presyon ko ngayon, kaya pasensya na kayo. Nagme-menopause kasi ako, kaya ako masungit. Ang lahat na sinisi. No? Adolescent kasi ako, teenager kasi ako, kabataan talaga ako, kaya ako irresponsable. Kung ano-ano sinisisi, blood pressure, blood chemistry, environment. Kasi maraming pollen ngayon, kasi polluted ang air ngayon, kasi may baha, kasi may ganun. Kung sino-sino sinisi, pero sabihin, kasi pabaya ako, kasi irresponsable ako, kasi meron akong pananagutan. Natidinig ba natin sa mga sarili natin yan, mga kapatid? Napakadaling makita. Ba't naman ginawa ni Noah yun? Ba't naman niya sinumpa-sumpa yung tao? Pero tayo ganun din. Nanunumpa din tayo ng kapwa. Kasi ayaw nating akuin ang pananagutan, mas masarap ipasa sa iba. Kuminsan pa nga, kasi may aswang, kasi may masamang espiritu. Alam niyo, ang sobrang laging nasisisi, si Satanas. Hindi naman laging siyang may gawa niya. Sobrang naman kayo special para focus ang kayo niyan. Dami-daming tao. No? Lagi na lang si Satanas ang may kasalanan. Ang daling scapegoat yan eh. Sisihin ng gobyerno kung ba't ka mahirap. No? Sisihin ng World Bank. Sisihin si Mother Lily. Ang dami-daming sinisisi ng tao, pero dapat tingnan natin sarili. And how do you pass on your sufferings to others? Maraming mga magulang bigo. So anong ginagawa nila? Yung mga anak nila talagang tinotorture. Napapasa yung kanilang mga pagdurusa sa susunod na saling lahi. Na dapat sana'y wakasan na nila sa kanilang henerasyon. Huwag nang palipatin sa susunod pa. Alam nyo, bawat pamilya may mga masasamang ugali. Kung na-identify nyo na kung ano masamang ugali ng pamilya nyo, tapusin nyo na sa inyong generation, huwag nang ipasa sa next, huwag nang ipamana pa. Kaya nagkakaroon ng mga generational sins, nagkakaroon ng mga generational curses because we pass on to the next generation the evils of our ancestors. May good, pero may bad. Dapat sinisikap yan na masuri. And if God came to terms with man's nature, how can we come to terms with ours and with that of other people around us? How can we give people the space, the acceptance that they need? How can we give them the forgiveness that we also desperately need to receive from God and from others? Sadly, we are descendants of Noah, whose last big story was about his drunkenness. How can that help you understand yourself? Baka sobrang lupit din tayo sa sarili natin. How can that help you understand others? Drunkards could be very upset, imbalanced, and pathetic persons. Bagamat maraming nakakainis sa mga naglalasing, huwag din natin kalimutan na maaaring sobrang mga kabiguan din ang sinisikap niyang lunurin sa kanyang puso. Kasi kung yung tao naman masaya, successful,
wala mga fears at mga guilt, ba't naman maglalasing yan? Kadalasan, weak characters lean on strong drink. That's why if people are leaning on strong drink, try to have a space in your heart to understand the weakness of that person. Ano kaya ang gusto niyang sabihin na hindi niya malang maipahiwatig hanggat di siya lasing? Alam niyo, ang mga duwag kailangan maglasing para magsalita. Ngayon, kung hindi kayo duwag, nakakapagsalita kayo ng hindi lasing, sikapin niyo rin unawaan yung hindi kaya magsalita, hindi nalalasing. Baka sa buong buhay niya, hindi siya binigyan ng encouragement to speak up, to speak his mind up. So ano nangyayari? Kailangan niya pa maglasing. Drinking can be a symptom of an emotional illness, an imbalance, an emptiness, fear, and frustration na hindi malayong naramdaman ni Noah. Isipin niyo naman, lahat ng kanyang mga kaibigan, lahat ng kahenerasyon niya nalipol. Di bali sana yung mga anak niya, kasama na yung mga anak at mga asawa, no? Parang may future pa siya, parang wala na. Kakalungkot yun ah. Yung lahat ng kilala mo namatay, tapos maalala mo pag hindi ka malang nakiusap. No? Kaya nakapaglasing siguro yung tao. Drinking can be a symptom of a grave need. So hindi ko man naglalasing, itatrato natin na kontrabida. Malamang pasyente ito. Malamang may pangangailangan na hindi natatagpuan. Alcoholics are patients. They must be treated as such, although not to be tolerated. What is the sad fact about life? That we are all damaged. Many of us are dysfunctional. I was asking one counselor, out of 10 people, ilan ang baliw? Sabi niya, 10. Lahat daw ng tao ay baliw, panapanahon lang. May mga baliw pag lusaw ang buwan, may mga baliw pag buo ang buwan, at may mga baliw buwan-buwan. So, may mga baliw kung every 5 years. May mga baliw pag na in love, pero pag hindi na in love, matino, no? May mga baliw pag natakot na, mga irrational lang ginagawa dahil natakot. Ang mga tao may mga kabaliwan, we are damaged. But you know what is also good? Through Jesus, we can be restored. There is hope in God. Kaya kailangan ng Diyos, ang Diyos ng tao. We need God. That's why we need religion. That's why we need faith. We need the fellowship. We need to be together because we are all lost. At alam niyo yung nawawala, kung 10 man silang kapit-kapit, kahit nawawala, nakakapagpalakas ng loob. Kung nakulong ka man sa elevator, 5 kayo, iba naman yun kaysa nag-iisa ka lang. Kaya napakahalaga ng fellowship, nagkakatulungan. Kaya lagi na lang po nating sinisikap na i-expose, tanggalin yung mga excesses ng religion. Yung pagpapahirap ng religion sa tao, pero hindi patayin yung religion. When there are rats in the ship, you kill the rats, you don't sink the ship. We only like to refine religion so that it can do God's bidding, and that is to give comfort and restoration to people. We're trying to identify all the excesses and abuses and the needless sufferings being taught by religion, but religion is needed by people. We need God like anything because we are all damaged. Sana sa pagtingin natin sa ating kapwa, yun ang ating maalala, may damage eh. Yung anak mo, 7 taon nang hindi makagraduate, sinisikap naman ng lahat, yung may damage kasi tao. Pero iba naman kung talaga pagkabatu-batugan at pagkatamad-tamad, iba na yun. Pero dapat meron tayong puwang. Ang mga tao may weakness. How can we be godly in facing this reality? Marahil mga kapatid, nung pinag-aaralan natin ito, tumatakbong yung isip. Kung kayo nang-aabuso ng kapwa, naninisi ng iba, panahong pagsisihan yan. Tingnan natin nangyari kay Noah. Kung tayo naman yung naaabuso, nasisisi, ipatawad natin. Kasi pag nagtanim kayo ng sama ng loob, kung kayo may naabuso, pag di nyo inalis sa inyong puso, kayo naman ang mga abuso pag kayo na yung makapangyarihan. Paulit-ulit lang. Ipaghihiganti nyo yan. Kaya maraming galing sa hirap, ang yabang-yabang pag nagkapera eh. Kasi naghihiganti. No? Alam nyo ba yung pelikula ni Maricel Soriano na mahirap siya dati, tapos nung biglang yumaman, pagbaba niya ng kotse, ang sapatos niya pula. At lumuhod sa kanyang harapan yung dating mayamang umaapi sa kanya. This is in the subconscious of many people na pag yumaman ako, gaganti ako. You will only perpetuate a wicked system that victimized you once. And when you become the victimizer, you have not improved life on earth, but have actually worsened it. Kaya kung ano man ang makabigo ang tinanggap natin, pang-aapi, tayo yung naging scapegoat, tayo yung sinisi, the only way out of it is to forgive.
Because the only way to be free from the past is to forgive everybody who has wronged you. Then you will be free to have a new life. But you are a prisoner of everybody that you have not forgiven. Nakakulong tayo, natatali tayo pag tayo nagtatanim ng hinanakit, ng mga sama ng loob, ng galit sa ating kapwa. Magpatawad. At kung kailangan mga kapatid na tayo naman ang tumigil ng paninisi ng iba. Hindi kasi ako masarap magluto kasi wala namang kwenta yung asawa ko. Diba? Bakit hindi nyo galingan yung luto? Baka ma-inspire siyang magkaroon ng kwenta. Nawawala na pala kayo ng kwenta sa kanya, tapos yung lutuan nyo pa, walang kakwenta-kwenta, paikot-ikot, wala kayo ng kakwenta-kwentang dalawa. So ang masamang influensya sa isa, pababa kayo ng pababa. Sabi niya, wala namang kwenta siya magluto. Hindi ko na lang kukwentahan ng pag-entrega. Sabi naman, lumiliit ang entrega. Hindi na lang ko lalo magluluto. Lalo nang wala nangyari sa buhay nyo. Dapat baligta rin. Kung may tendency bumaba, kayong unang gumawa ng pataas, ma-inspire siyang itaas din yung ginagawa niya, pataasan kayo. Sabi, outdo one another in doing good. Hindi outdo one another in doing evil. Aming Diyos, kami po ipakasiya sa atin nyo. Ano ba ang kwenta sa amin ng kwentong ito? Ano bang pwede namin mapag-aralan dito? Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Lubusin ang pagpapala ng Diyos.